Ako po si Gemma Nido, 45 years old, taga Davao, Cayapos, Kapangan, Benguet. Ang total area po ng aming farm is 1,997 square meter. Ang pinaka main crops po namin ay more on leafy vegetable po kami. Like pechay, lettuce, mustard, spinach. Nag-start kami dito, hindi na kami nag-conventional noon. In-start namin to ng April 2020, lockdown po yun. Dati kasi conventional kami, pero nasa kabilang garden, hindi po dito. Pina-follow naman po namin yung good agricultural practice. Dati, nung conventional kami, parang wala pa kasi kaming proper training po noon sa good agricultural practice. So, ang nangyayari po noon, parang monocropping kami. And then, yung mga produce namin, dinideliver namin sa Baguio. Nakikipagsapalaran ka, may fluctuation po yung mga prices nila. Tapos nung nag-lockdown, nahirapan po kaming mag-deliver ng products namin. Kaya, ang ginawa po namin, nung nag-stay na po kami dito sa area na to, ginawa po namin by parcel yung pagtatanim namin. Nagkaroon kami ng crop programming hanggang sa mas nakikita po namin yung potential na mas maganda pala yung income pagka naka-crop programming ka. Kasi kahit na pakunti-kunti, at least tuloy-tuloy po yung income. Sa DA po kasi mayroon silang binigay sa amin nun na katulad po nung yung mga hose. At least po, hindi po kami nahihirapan na sa tubig namin, mag-connect. Tapos, meron po silang binigay na shredder. Dati po kasi ang ginagamit namin noon sa pag-chop-chop po ng mga damo. So, yung pang-compose po namin is, yung bolo. Nung binigyan po kami ng shredder, at least mas mabilis po yung trabaho namin. And then, may binigyan rin po sila na yung greenhouse po. Tapos, at least napoprotektahan doon yung mga halaman namin. Tuloy-tuloy kami nakakapagtanim kahit na maulan. Tapos na protected din yung mga crops sa mga pest at saka sa mga insects. Mas marami kang naha-harvest, mas gumanda yung kita, yung profit po namin sa pagtatanim. Sa production po namin, di ba may binigay po sila sa amin ng mga foliar fertilizer. Minsan nagbibigay rin po sila ng mga, yung ginagamit namin sa concoction, yung sa molasses. Sa tulong po nila, gumaganda po yung namin, yung sa production namin. Tapos medyo nababawasan yung expenses namin. Welcome to Naros Farm. Dito po sa farm, naging integrated po siya kasi nga may nalagan kaming backyard tilapia farming, tapos meron po kaming kunting poultry production. Small scale lang po siya pero at least nakakatulong din po sa amin. Sinasabayan po namin siya ng food processing para yung mga hindi po namin nabibenta na gulay, ganun na napapahaba pa namin yung shelf life ng product tapos mabibenta po namin siya sa mas mataas na presyo. Naniniwala po ako na dapat si farmer matutunan niyang mag-process para hindi po masasayang yung ibang mga commodities niya na hindi niya mabebenta. Matrabaho po siya pero mas lalaki po yung kita mo doon. Ayun, nangyayari po kasi sa amin dito sa farm, isa pang pinagkakakitaan pagka di ba may pumupunta po dito. Papaluto po sila. Magre-request sila kung ano yung gusto nila. Kung halimbawa, rabbit, manok, ganun. Tapos, ang usually po na siniserve namin sa kanila is yung talagang from farm to plate. Sa seed sowing po kasi, ginagawa namin noon, broadcast siya. Mas marami kaming nagagastos na seeds doon. Tapos, ang ginawa namin nung nag-training kami, tinuro po sa amin yung seed sowing sa seedling trays. Tapos, mas naging matipid na po kami sa mga seeds. Tapos, mas mataas po yung survival rate ng halaman pagka tinransplant mo na siya sa lupa. Dito po sa farm, ang ginagawa po namin dito is, meron po kami yung practice na gumagawa po kami ng paper pots. Doon po namin pinupunla yung cucumber, katulad ng yung carrots, pwede mo siyang ipunla doon sa paper pots. Ina-uproot, tatransplant mo na lang siya agad doon sa ground. Ang ginagamit po naming fertilizer dito sa farm is yung
compost. Yung mga crop residues po namin dito, yun po yung sinishred namin para gawing compost. Tapos at the same time, yung babalik sa lupa. Tapos hindi ka na rin magagastusan masyado sa pagbili ng mga synthetic fertilizer. And then, yung iba rin po nag-practice namin dito is gumagawa kami ng DIY po namin na probiotics. And then, gumagawa rin po kami ng mga concoctions para makatulong din po sa paglago ng mga halaman. Ginagawa rin po namin dito is yung intercropping. Sa isang plot po, hindi po siya isang crop lang. Nilalagyan po namin siya ng side crop para at least pagka yung nasa gitna po ng plot, yun yung pang matagalan. Tapos yung nasa side po ng crop, yung madali siyang ma-harvest para na-maximize po mo lupa, and then hindi naka-expose yung lupa sa sunlight, hindi mamamatay yung microorganisms niya. Sa pag-control naman po ng mga insect, ang ginagawa po namin is more on physiological. Tinitiris po namin yung mga insekto. Kasi nga 'di ba, yung pinopromote po kasi namin dito is yung food safety. Kasi nung nag-training po kami sa good agriculture practice, natutunan po namin doon na kung sakaling gagamit ka man ng chemical, parang unti lang. Possible sana na kahit hindi, mas safe yung kakainin mo. Tapos po yung mga silage po namin, bago siya mapunta sa compost, yung pwede pa, papakain po namin sa alaga naming hayop. Yung iba naman, ipaprocess namin. Tapos yung talagang hindi mo na talaga siya magagamit, i-compost mo na siya. Kaya parang walang sayang, walang tapon. Sa processing po, dati, ang ginagawa po namin dito sa sili na to, mano-mano po yan, manual talaga siya na china-chop-chop namin. Tapos nung nag-innovate kami, nakabili kami ng yung food and chop, yung hinihila. Tapos nung katagalan, merong binigay sa amin si DTI na grinder, food processor. Tapos yun na, mas pabilis na yung trabaho, mas madami yung nagagawa namin. Kaya mas marami na yung napoproduce namin na products. Yung sa vegetable po, nakatulong po sa amin yung paglalagay ng label ng sagap. Makikita po ng buyer, mas bibilhin niya yun compare mo dun sa walang sticker ng GAP. Kasi parang safe ako dito, kaya ito yung bibilhin ko. May mga produce po namin na vegetable. Minsan po nilalagay po namin doon sa may store. Tapos minsan na po nag-order sila sa amin. Minsan naman po nakiki-join po ako sa Kadiwa, sa Capitol. Tapos, meron din po kaming sa NIA, nakiki-join din po kami doon. Sa association din po, nagdi-display rin po sila sa Lumon. Tapos, dati rin, nagdadala kami sa Manila. Kino-consolidate po ng association yung gulay namin, tapos pinapadala po sa Manila. Talagang main namin, customer namin sa gulay namin is dito sa community. Sa processed products naman, trade fair. So, kung saan-saan din po kami umaabot, meron din po sa Trinidad, minsan sa Baguio, sa May Station Road, ganun. Tapos, meron po kaming loyal customer kasi paulit-ulit silang nag-order sa'yo kasi nagustuhan po nila yung product. Tapos, meron din po nag-order sa Manila. Tapos, dito din, sa community din, marami pong bumibili dito. Ako po personally, alam ko po na yung produce ko is wala siyang chemical. Dahil nag-training nga kami sa good agricultural practice, mas alam namin na mas safe yung pinoproduce po naming mga vegetable. And then, dito po sa community, dahil alam po nila sa community, safe po yung pinoproduce naming vegetable, kaya marami pong bumibili sa amin kaysa sa ibang farmer. Nung natutunan ko pong mag-process, hindi po lahat napupunta sa pagkain po ng animals yung hindi ko nabibenta na product, kundi napapaprocess ko po siya. Tapos mas nabibenta ko po siya sa mas mataas na presyo. Yun po yung gustong-gusto ko doon na parang patapon na sana siya, pero through innovation na dahil natutunan ko mag-process, mas gumanda po yung kita, mas tumaas pa yung value niya. And then dito na po sa community, di ba dati yung fresh lang yung nabibili nila, madaling masira. Tapos nung na-process na, tumagal yung shelf life niya, pwede na nilang dalhin sa ibang lugar. Sa totoo lang po, dito sa community namin, kami pa lang yung GAP certified dito. Although, ini-encourage po namin sila, kaya nga po dito, nagpupunta po yung mga ibang farmers, nagtatanong-tanong sila sa amin, paano nyo ba ginagawa ito? Pinagsasagaan po namin ituro sa kanila kahit na step by step para lang ma-encourage sila.
Ang gusto ko talaga sana, yung pinapangarap ko talaga, na sana lahat ng farmer dito sa community namin o kahit sa outside the community, sana ma-encourage sila na mag-training sa good agricultural practice, tapos i-adapt na rin nila para rin sa sarili nila, para mas healthy po yung food na maipoproduce nila para sa family nila.